Ito po yung isa sa mga balita pa na sinasabi nga po ng kampo ni Atong Ang na si alias Totoy at ang kanyang mga kapatid daw po ang utak dito sa mga sabungero. So ito po yung balita, pakinggan po natin. Nagtuturuan na ang kampo ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at alleged mastermind Charlie Atong Ang kung sino ba talaga ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Matagal nang isinangkot ni Patidongan si Ang sa krimen. Pero ayon sa source ng Billionario News Channel, si Patidongan at ang kanyang mga kapatid daw ang tunay na salarin. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Matapos ang ilang linggong pananahimik, eksklusibong sumagot sa Billionario News Channel ang kampo ni Billionario Gambling Tycoon Atong ang itinuturong mastermind sa pagkawala ng 34 na sabungero. Tumanggi muna magpakilala ang aming source, pero kasama siya sa legal team ni Ang. Base raw sa kanilang sariling investigasyon, hindi si Ang ang utak sa missing sabungeros, kundi ang tinatawag niyang Patidongan Brothers Syndicate. Aniya, ang whistleblower na si Dondon ang nasa ulo ng operasyon at ang mga kapatid niyang si Jose at Elakim ang mga umano'y tirador. Nasa kustodiya na ng PNP ang dalawa matapos kunin ng CADG sa Cambodia. Si Jose ang isa sa mga umano'y nakuna ng litrato na bitbit ang isang nakaposas na missing sabungero. Si Elakim naman ang nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw sa ATM account ng isa ring nawawalang sabungero sa Lipa, Batangas. Ayon sa source, may isa pa silang kapatid na kabilang sa mga ani ay tirador, si Rolando Patidongan. Ayon pa sa source, mismong si Dondon ang bumuo ng networks ng mga sinasabing executioners na siyang nagdidispatcha sa mga sabungero. Dito raw papasok ang mga umano'y sangkot na pulis sa operasyon. Sa dokumentong ibinigay ng source sa Billionario News Channel, si Patidongan ang main man sa Manila Arena, Lipa at Santa Cruz cockpits na pag-aari ni Ang. Dagdag pa rito, mayroon daw siyang private army kung saan kabilang din ang kanyang mga kapatid at iba pang kaanak. Marini itong pinabulaanan ni Patidongan. Nakakatawa naman siya. Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atongan at ako na ngayon ang may-ari ng mga cockpit arena at ako na ngayon ang chairman ng pitmaster. Sagot niya sa mga alegasyong mayroon siyang network ng mga pulis na binabayaran para dumukot at pumatay sa mga sabungero. Nakakatawa siya. Kung ako ang nagutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Colonel Lorapa ng 2 million? Saan ako kukuha ng 2 million? Diba siya ang pinaka big time? Dagdag ni Patidongan, may mga bagong witness na lumulutang na may hawak ng mga ebidensya na ani ay makapagtuturo kay Ang bilang tunay na mastermind sa missing sabungeros case. Para sa agenda, Joash Malimban. Ito yun kumbaga kung si alias Totoy ang talagang salarin, mastermind dito po sa issue na ito, diba, parang siya na ang pinakamayaman pala ngayon. Mas mayaman pa siya kaya Atong Ang, diba, natawa siya kasi yung kanyang yung nabanggit na siya po ang talagang may pakana nito at siya ang kumbaga yung kanyang grupo o kanyang yung tinatawag na Patidongan Brothers Syndicate ang talaga pong mayroong pakana patungkol po dito sa mga sabungero, di ba? Parang napakahirap namang paniwalaan. Dahil alam nyo, ito yung kung maihahalin tulad to doon sa mga sa mga nangyari sa Ampatuan. Di ba? Yung Ampatuan case na kumbaga kitan naman natin doon kung gaano po katindi ang ginawa sa mga kaanak ni Mangudadato, di ba? Tapos dun sa mga media. Nakita natin kung gaano katindi yung diyan yung ginawa diyan. Eto, hindi man ganun karami bigla ang mga nawala. Pakunti-kunti, di ba? Palima-lima, padalawa-dalawa, ganyan, di ba? Ganun lang naman yung nangyari sa mga sabungero. Pero, di ba, parang kasing tindi ito ng Ampatuan. Sa kaso yung sa kaso. Kaya parang kung isang Julie Patidongan lamang
na hindi naman popular, hindi naman kilalang milyonaryo o bilyonaryo, parang napakahirap paniwalaan eh. 'Di ba? Kaya dito tayo sa kumbaga nakikita natin na talagang merong mga gusto ding magligaw dito po sa investigasyon na ito. Kasi nga katulad niyan, sumagot ang kampo ni Atong Ang pero hindi nagpakilala yung source. Maybe isang abogado kasi sabi kasama daw sa legal team ni Atong Ang, 'di ba? Kumbaga hindi na sila, kumbaga alam niyo parang playing safe na sila. Ayaw na nila na magbibigay sila ng pahayag tapos ihahayag nila yung kanilang mga mukha. Kasi nga po ang nangyayari katulad no, nagpa-press con si Atong Ang. Yung isang abogado doon, tinuro din ni alias Totoy na may kinalaman doon sa nangyari sa mga sabungero. Tapos, etong si Attorney Lorna Kapunan, di ba, na-issue na, umalis na. Na-issue na siya ay hindi na abogado ni Atong Ang. Pero, parang hindi convincing, parang hindi tayo nakukumbinse na hindi siya abogado ni Atong Ang. Parang mahirap maniwala na hindi na siya abogado ni Atong Ang, itong si Attorney Lorna Kapunan. Kasi nga po, ang alam ko, sa mga ganitong kasuhan, kapag kinuha ka ng iyong kliyente, ang kliyente mismo ang magdadrop sa iyo. Hindi ikaw ang aalis. Ewan ko lang kung iba na ang patakaran ngayon, pero nung panahon kasi, nung panahon ng pandemya, meron ako natalakay na isang kaso. Meron akong kakilalang abogado na hanggang ngayon hindi siya makaalis sa pagiging abogado ng isang nakasuhan. Kasi hindi siya binibitiwan nito. Hindi siya makaalis as abogado nung isang tao na yon. Ngayon, ang kailangan daw po ay siya mismo ang bibitawan ng kliyente. Kaya ewan natin kung ano ba talaga ang katotohanan dito, kung ito bang si Attorney Lorna Kapunan ay abogado pa rin ba ni Atong Ang. Ngayon, mabalik tayo dito sa sinabi nga ni alias Totoy na kung siya ang mastermind, di ba, siya na pala ang may-ari ng pitmaster. Siya na pala ang kumbaga may-ari ng mga ari-arian ni Atong Ang. Kasi nga, syempre, kumbaga parang utusan lang etong si alias Totoy. Maaring meron siyang partisipasyon talaga. Ang partisipasyon niya dyan ay siya yung tagabayad, taga-abot ng bayad, taga-issue ng cheque o kung ano man ang tawag dyan, siya yung tagabayad. Kaya tama yung sinasabi ni Kuya Odi kanina, dapat makasuhan muna etong si alias Totoy. So ang mangyayari, parang kakasuhan si alias Totoy, si Atong Ang, yung iba pang mga tinuturo ni alias Totoy, tapos saka idadrop yung case patungkol kay alias Totoy at masisave siya as star witness. Parang gano'n na mangyayari. Ngayon, kung si alias Totoy ang mastermind at siya ang kumbaga siya ang nag-utos para mawala itong mga sabungero, ibig sabihin, ganun ba kalaki ang nalulugi kay alias Totoy? Di ba ang nagbabala noong mga nakaraang panahon, nakita natin sa isang video ay walang iba kung hindi si Atong Ang. Siya nagbababala. Di ba? Umabot pa nga sa punto na pinatawag siya sa Senado para pagpaliwanagin sa kanyang banta sa mga sabungero na manyunyope, mandadaya, or namimirata ng kanyang video. Ng kanyang laro na yung sa ano ba tawag dito, sa isabong. 'Di ba? Hindi si alias Totoy ang kumbaga parang na-pinpoint doon 'Di ba si Atong Ang mismo ang naturo doon sa Senate hearing patungkol sa mga sabungero. Kaya parang mapapaisip tayo, parang napapaisip ako, parang ano ba ako, parang nahiwagaan. Bakit si alias Totoy ang gagawin pang mastermind? Parang inaano siya ng PNP CIDG.
kay General Macapas, tama yung paliwanag. Totoo, tama. Kailangang makasuhan ni alias Totoy bago siya maging state witness. Pero, di ba, bakit hindi ipaliwanag doon sa mismong kapamilya ng mga sabungero na ito yung proseso? Ako na, gets ko kasi naintindihan ko na okay, kailangan siya makasuhan bago maging star witness. Pero yung ang mga kaanak, parang sila, parang ayaw nilang kasuhan si alias Totoy kasi nga, ito yung kanilang savior. Ito yung kanilang parang hero. Dahil malulutas o nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng pag-asa na magkaroon ng hustisya ang nangyari sa mga sabungero nang dahil kay alias Totoy. Tapos papakasuhan ng PNP CIDG. Di ba dapat pinaliwanag nila, ito yung proseso. Kaya ngayon, parang napag-iisipan ngayon, dahil na rin sa mga sinabi ni Sec Boying Remulla, sa mga statement ni Sec Boying Remulla, di ba? Parang si General Macapas ay merong ginagawang kababalaghan or merong pinagtatakpan or siya ang iniisip ng mga netizen. Siya ang iniisip na nagtutulay or umaareglo patungkol dito sa kaso ng mga sabungero. Patungkol po doon sa 12 kinasuhan ng Napolcom na PNP. Kaya 'di ba dapat maging maingat po dito ang mga nag-iimbestiga, lalo na PNP, CIDG, DOJ. Nakikita ko dito parang walang tiwala si alias Totoy sa PNP. May tiwala siya kay General Torre. Napakalaki ng tiwala niya kay General Torre. Pero wala siyang tiwala doon sa ibang tauhan ni General Torre. Yan ang aking naiisip na dahilan dito. Sa kanyang hindi pagsabi na kapatid niya itong dalawang pinauwi from Cambodia. Ayan. Ate BMB Rose Oy Matthew, hello po. Lins M Vlog. Ayan, hello po. Shout out Lins M Vlog. Oy, taga Hong Kong. Shout out sa mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Mga tropa pips natin diyan, sa linggo yan, Blackman. Blackman tsak magkikita-kita yan, mga tropa pips natin diyan. Meron nasan pa ba yung yung isa nating napanood na balita? Ito. Kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan na maraming nalalaman kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang dalawa niyang kapatid na minsan ding naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Isa raw sa mga kapatid niya ang nakunang nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sir Dondon, pagkumpirma ng missing sabungeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang kanyang mga kapatid na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Ayon kay Dondon, marami ring alam ang dalawang kapatid na tinukoy ng pulisya na missing link sa kaso ng mga missing sabungero. Sa dami raw ng alam ng dalawa, noong 2022, inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksiyan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Yes, pinalaya. Sigawa na sila ang talagang mag-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung mahalaga. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malatas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Kinumpirma na rin ni Dondon na ang kapatid na si Ella Kim ang sinabi niyang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabungerong si Melbert John Santos. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid niya dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang na checkin kung totoo na malaki ang panalo nila. Kaya pinaano doon sa ATM.
Okay. ng pag-utosan yung aking kapatid. Yung pulis na ito na nag-utos dun sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Pero itinanggi ni Dondon ang sinabi ng PNP na ang kapatid niyang si Jose ang isa sa mga bumitbit sa nawawalang sabungero na si Michael Bautista na nakuhanan sa isang video. Si Rogelio Roger Borican at saka si Rodilo Anigig, yun yung bumitbit. Bakit na-twist na nila ngayon? Ang height ng kapatid ko, 5'5 or 5'6. Ang binitbit nila, yung si Bautista, 5'5 ang height nun. Tingnan nyo yung video. Anong height nung bumitbit? Itinanggi rin ni Dondon na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia gaya ng sinabi ng PNP. Inayos anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Samantala, sa isang undisclosed location, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabungeros kasama si Dondon para kumplituhin ang kanilang mga affidavit. Dumating sa lugar ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hustisya at sila ay tututok at ang direksyon ay papunta sa hustisya. Kami po ay natutuwa dahil very clear, may clarity ho sa pinag-uusapan namin. Kami nagpapasalamat po sa dalawang witnesses. Ito ay magpa-corroborate sa mga magiging statements ni Dondon Patidongan. Wala pang pahayag ang kampo ni Ang. Pag-uusapan pa ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado. Para sa GMA Integrated Look. Ayan. Diba? Hindi daw po kapatid ni Dondon Patidongan yung isa sa mga nagdala doon kay Bautista. Tignan nga natin yung part na yon. Tignan natin yung video. Medyo matangkad nga Na ang kapatid niyang si Jose ang isa sa mga bumitbit sa nawawalang sabungero na si Matt. Oo nga, matangkad. Makikita niyo po dun sa video ng GMA na matangkad nga yung may bit-bit doon. Hindi 5'6 o 5'5, mas matangkad pa. Kay Bautista yung nagdala doon sa yung may hawak na merong taong nakaposas. So dito, alam niyo po, ngayon nakita natin na ito nga daw pong mga kaanak ng biktima ay nakipag-usap na sa bagong CIDG chief kasama si alias Totoy. So ibig sabihin, bumalik na tiwala ni alias Totoy sa PNP CIDG. Kay Macapas, wala siyang tiwala. Kaya nga itong si General Macapas ay inilipat ni General Torre at parang nilipat po ng nagginawa siyang regional director ng SOC Sergeant Region 12 yata yan. Yun yung nakita ko sa balita Queen Lioness, hello po. Okay, BMB, Ate Rose, half brother daw po yung isa, sabi ng PNP spokesman yung isa. Okay, half brother. Yun nga po, malalaman na lang natin kung ano ba talaga katotohanan dito kapag po nagharap-harap na sila sa korte. Pero sa palagay ko ay talagang kakasuhan po itong si alias Totoy para yun ang magiging proseso po kasi para siya ay maging state witness. So makakasama siyang makakasuhan kung sakali na pati itong sila Atong Ang ay makakasuhan din. Disclaimer yung nabanggit natin kanina, kung sakali po na tumibay ang ebidensya laban kay Atong Ang dahil nga po sa paglabas nitong sinasabing mga kapatid ni alias Totoy, kapag tinuro nila si Atong Ang, tinuro nila ng merong mga ebidensya, si alias Totoy po ay makakasuhan kasama ni Atong Ang. Yan ang natin diyan, yun nating pagtataya diyan, yan ang mangyayari. Kaya kung eto man pong kaso na ito ay kumbaga wala pa tayo doon sa first step no? Kumbaga parang malayo pa talaga to, malalim tong kaso na ito. Kita nyo, wala ngang makuwang DNA sample doon sa mga buto
na itinapon sa Taal Lake dahil nga po contaminated na ito. Contaminated na sa tinagal-tagal po na nandoon sa ilalim ng Taal Lake, yung mga kalansay wala pong nakuhang doon, wala pong nakuhang DNA sample. So sabi ay dadalhin pa daw po ito sa Japan at ang Japan ang magsusuri para maging mas matindi ang kanilang pag-test doon. Baka may makuha pang DNA sample ang Japan. So napakahirap po talaga na masolve itong kasong ito. Pero ang importante, 'di ba? Totoo yung sinabi ni alias Totoy. Meron talagang itinapon doon sa Taal Lake at may mga butong nakuha. Tumiwalag si Totoy sa sindikato para mailigtas ang kanyang sarili. Mirna de Duque. Yun nga po, totoo po. Yun po ang nangyari. Yun talaga. Kasi nga po, ang sabi nga ni alias Totoy ay parang pinagbabantaan na ang kanyang buong pamilya. Kumbaga, pati mga anak daw niya at asawa ay pinagbabantaan po. Diba? So, sana nga talaga, diba, ay si alias Totoy ang maging susi at kumbaga, yung kanyang mga katotohanan ay hindi po matutulad sa mga nakaraang nakita nating mga krimen like Nida Blanca case na yung kanyang parang kalib-in ba ay umamin and eventually biglang sa isang press con nagwawala at binabawi ang kanyang sinabi at sinabi na siya daw po ay pinilit lamang para aminin ng krimen. Yung Nida Blanca case, di ba, naalala niyo yan? Mga ganun yung natin. Sana hindi ito mangyari dito kay alias Totoy. Sana hindi ito mangyari sa mga missing sabongero. Kasi po, ang mga kaanak ng missing sabongero ay 4 na taon, 5 taon na po silang nagdurusa sa paghahanap ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Diba? Tapos makikita natin na yung nagbigay ng liwanag sa kanila ay biglang babawiin ang kanyang mga sinabi. Napakahirap po naman nun. So, maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you po sa mga magre-replay, sa mga magko-comment, sa mga manonood po. Thank you po sa inyong panonood at August, mag-August na. August ano na ngayon? Mag-August 1 na. Babawi tayo sa month of August. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.